nakita ng isang lalaki ang kanyang dating asawa na nanlilimos sa kalye. Ang sumunod na nangyari ay nagdulot sa kanya ng matinding gulat at pagsisisi. Halo, mga kaibigan, maligayang pagdating sa ating kwento. Bago tayo magsimula, pakipindot ang like sa video na ito at mag-subscribe. Isulat din sa comment section kung taga saan kayo nanonood, Maynila, Cebu, Davao o baka sa Baguio. Gusto naming malaman. Matingkad ang sikat ng araw sa hapon, ngunit hindi ito napapansin ni Rafael Villarreal. Nakaupo siya sa likurang upuan ng kanyang marangyang Toyota Alphard, nakatitig sa kanyang cellphone at sinusuri ang mga email tungkol sa kanyang negosyo. Ang kanyang driver na si Mang Berting ay binabagtas ang lungsod upang ihatid siya sa isang mahalagang kliyente. Si Rafael ay 42 taong gulang. Ang kanyang suit ay mamahalin at napakalinis. Ang kanyang relos ay mas mahal pa sa sasakyan ng karamihan. Mukha siyang lalaking nasa kanya na ang lahat, ngunit ang kanyang mga mata ay bakas ng pagod at lungkot. "Sir, dadaan po tayo sa lumang eskinita," sabi ni Mang Berting mula sa harap. "May ginagawa po kasing kalsada sa main road." "Sige, kahit saan basta mabilis tayong makarating," sagot ni Rafael nang hindi nag-aangat ng tingin. Mula sang takbo ng sasakyan sa mga kalsada. Noong una, dumaan sila sa mga matatayog na gusaling gawa sa salamin at mga mamahaling restaurant. Ngunit dahan-dahan, nagbago ang tanawin. Ang mga gusali ay naging mas mababa at luma. Ang pintura sa mga pader ay nagbabakbak na. May mga malalaking lubak sa kalsada. Ang mga tao ay naglalakad na may simpleng suot at may bitbit na mabibigat na bag. Sa wakas ay nag-angat ng tingin si Rafael mula sa kanyang cellphone. Hindi niya gusto ang bahaging ito ng lungsod. Nakakaramdam siya ng hindi komportable. Ipinaalala nito sa kanya ang mga bagay mula sa kanyang nakaraan, mga bagay na pilit niyang kinakalimutan. 8 taon na ang nakararaan, iba ang kanyang buhay. Masaya siya noon, totoong masaya dahil 8 taon na ang nakararaan. Kasama pa niya si Alona na may matamis na ngiti. Si Alona na may malambing na tawa. Si Alona na nagparamdam sa kanya na siya ang pinaka-espesyal na lalaki sa mundo. Hindi dahil mayaman siya, kundi dahil mahal siya nito ng tapat. Ngunit bigla siyang iniwan nito. Naglaho sa kalagitnaan ng gabi ng walang paliwanag, ng walang paalam. Ang alaala na iyon ay masakit pa rin. Parang kutsilyong nakatarak sa kanyang dibdib. "Huwag mo na siyang isipin," sermon ni Rafael sa sarili. Umalis na siya. Hindi kanya mahal, ginamit ka lang niya. Iyan ang laging sinasabi ng kanyang ina. Iyan ang pinili niyang paniwalaan. Bumagal ang sasakyan, tumitindi ang traffic. "Pasensya na po sir," sabi ni Mang Berting, "maraming sasakyan ngayon." Bumuntong hininga si Rafael at tumingin sa labas ng bintana. Sa bangketa, nakakita siya ng isang matandang babaeng nagtitinda ng prutas mula sa isang kariton. 2 batang lalaki ang sumisipa ng isang punit na bola sa maalikabok na lupa. Isang lalaki ang nag-aayos ng bisikleta. Ang mga kamay ay puno ng itim na langis. Nang tumigil ng tuluyan ang sasakyan dahil sa pulang ilaw, ang mga mata ni Rafael ay gumala sa kabilang bahagi ng kalsada, naiinip habang pinapanood ang mga taong dumadaan. Doon niya nakita ang isang bagay na nagpahinto sa tibok ng kanyang puso. Sa kanto ng kalsada, malapit sa isang sirang poste ng ilaw, isang babae ang nakaluhod sa lupa. May hawak siyang isang pirasong karton. Kahit mula sa loob ng sasakyan, nababasa ni Rafael ang nakasulat, "Tulong po, kailangan ng pera para sa gamot." Ang ulo ng babae ay nakayuko, ang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang damit ay luma at madumi. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang karton. Nakaramdam si Rafael ng kakaibang sikip sa kanyang dibdib. Parang pamilyar ang babaeng iyon. Pulubi lang, bulong niya, sinusubukang umiwas ng tingin. Puno ang lungsod na ito ng mga taong humihingi ng pera. Karaniwan ay binabalewala niya sila, pero hindi niya maalis ang kanyang paningin. Isang bagay ang humihila sa kanyang mga mata, pabalik sa kanya. Bumusina ang isang sasakyan sa likuran nila. Nag-green na ang ilaw pero hindi pa gumagalaw si Mang Berting.
"Sir?" tanong ng driver. Napansin na naninigas si Rafael habang nakatingin sa labas. "Teka lang," bulong ni Rafael. Gumalas ng kaunti ang babae sa kanto. Hinipan ng hangin ang buhok mula sa kanyang mukha at malinaw siyang nakita ni Rafael. Ang buong katawan niya ay nanlamig, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig, natuyo ang kanyang bibig. Diyos ko, hindi maaari. Imposible ito. Pero kilala niya ang mukhang iyon. Hinalikan niya ang mukhang iyon ng libu-libong beses. Isinaulo niya ang bawat detalye ng mukhang iyon sa loob ng 3 taon ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa. "Alona," napakabulong ng kanyang boses kaya hindi narinig ni Mang Berting. Tumingala ng bahagya ang babae, lumingon sa direksyon ng traffic. Ang kanyang mga mata ay pagod at malungkot. Ang kanyang mga pisngi ay mas malaki ang ipinayat kaysa sa naaalala niya. Mukha siyang hindi kumakain ng maayos sa loob ng maraming buwan. Pero sigurado siya, si Alona iyon, ang babaeng minahal niya higit pa sa kanyang sariling buhay. Ang babaeng nagdurog ng kanyang puso, 8 taon na ang nakararaan. "Ihinto mo ang sasakyan," sabi ni Rafael. Mukhang nalito si Mang Berting. "Ihinto mo ang sasakyan." Mabilis na tumabi si Rafael sa gilid ng kalsada. Bago pa man tuluyang huminto ang sasakyan, binuksan na ni Rafael ang pinto at tumalon palabas. Ang puso niya ay tumitibok na parang tambol. Nanghihina ang kanyang mga binti. Ang isip niya ay umiikot sa 1,000,000 katanungan. Diyos ko, ano ang nangyari sa kanya? Nakatayo siya sa bangketa, naninigas. Nakatingin lang sa kanya mula sa kabilang panig ng kalsada. Ang mga sasakyan ay humaharurot sa pagitan nila. May mga busina. Ang mga tao ay naglalakad lagpas sa kanya, nababangga siya. Pero hindi napapansin ni Rafael ang lahat ng iyon. Ang tanging nakikita niya ay si Alona, ang kanyang asawa, ang kanyang dating asawa, nakaluhod sa maduming lupa. Nanlilimos ng barya ang babaeng dating nakasuot ng puting wedding gown at nangakong mamahalin siya magpakailanman. Ang babaeng dating kasayaw niya sa kanilang kusina. Ang babaeng humahalik sa kanya tuwing umaga bago siya pumasok sa trabaho. Ngayon, narito siya sa kalye, mukhang wasak at nawawalan ng pag-asa. Pakiramdam ni Rafael ay may sumuntok sa kanyang sikmura. Ang lahat ng galit na dinala niya sa loob ng 8 taon ay biglang nahaluan ng gulat, kalituhan at iba pang bagay. Isang bagay na parang pagkakonsensya. Paano ito nangyari? Paano siya humantong sa ganito? Isang lalaking nakasuit ang naglakad lagpas kay Alona at naghulog ng ilang barya sa basong nasa paanan nito nang hindi man lang tumitingin. Bumulong si Alona, "Pagpalain po kayo ng Diyos." Narinig ni Rafael ang kanyang boses sa kabila ng ingay ng kalsada. Ang matamis at malambing na boses na dating nagsasabing, "Mahal kita gabi-gabi," bago sila matulog. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Rafael. Galit niya itong ipinikit. Hindi ako iiyak. Iniwan niya ako. Iniwan niya ako. Karapat-dapat siya sa kung anuman ang mangyari sa kanya. Ngunit habang iniisip ang mga malupit na salitang iyon, ang kanyang mga binti ay gumagalaw na. Naglalakad patungo sa tawiran, naglalakad sa direksyon niya. Hindi niya mapigilan ang sarili. Pagkatapos ng 8 taon ng pagtatanong, 8 taon ng galit, 8 taon ng pangungulila, narito siya at kailangan niyang malaman kung bakit. Nag-green ang ilaw sa tawiran. Humakbang si Rafael mula sa bangketa. Ang puso niya ay kumakaba habang tumatawid sa kalsada. Ang bawat hakbang ay parang napakabigat. Nakayuko pa rin si Alona, nakatingin sa karton sa kanyang kamay. Tumigil si Rafael mismo sa harap niya. Ang kanyang anino ay tumama sa kandungan nito. Dahan-dahang tumingala si Alona at nanigas. Bumuka ang kanyang bibig, pero walang boses na lumabas. Ang karton ay nalaglag mula sa kanyang mga daliri. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. "Alona," nanginig ang boses ni Rafael. "Rafael," bulong nito. Sa loob ng matagal at masakit na sandali, nagtitigan lang sila. Ang ingay ng lungsod ay naglaho. Ang mga taong naglalakad sa paligid nila ay nawala. Ang oras mismo ay tila huminto sa paghinga. 8 taon ng katahimikan ang nakabitin,
sa pagitan nila na parang isang hindi nakikitang pader. 8 taon ng mga tanong na walang sagot. 8 taon ng kuwento ng pag-ibig na natapos ng walang konklusyon. Nanginig ang mga labi ni Alona. Ang mga luha ay pumuno sa kanyang mga mata at umagos sa kanyang pisngi. Ang kamay ni Rafael ay napakuyom sa kanyang gilid. 1,000 emosyon ang sumabog sa kanya ng sabay-sabay gulat, kalituhan, galit, sakit at isang bagay na hindi niya gustong pangalanan. Paano? Panimula ni Rafael pero nabigo ang kanyang boses. Lumunok siya ng malalim at sumubok muli. Paano ka humantong sa ganito? Bakit ka? Hindi niya matapos ang pangungusap. Dahil paano mo tatanungin ang isang taong minahal mo nang higit pa sa iyong buhay? Bakit sila nakaluhod sa maduming kalsada, nanlilimos ng barya? Iniwas ni Alona ang kanyang mukha, nababalot ng kahihiyan. Hindi ko kailanman ninais na makita mo ako sa ganitong kalagayan, bulong niya. Kailanman. Ang isip ni Rafael ay umiikot. 100 katanungan ang nag-uunahang lumabas sa kanyang bibig. Ngunit ang tanging nagawa niya ay tumayo doon, nakatitig sa babaeng inakala niyang hindi na niya muling makikita. Dahan-dahang tumayo si Alona mula sa lupa. Nanginginig ang kanyang mga binti na parang anumang sandali ay tutumba siya. Napakapayat niya, napakarupok. Mukhang isang malakas na hangin lang ay matatangay na siya. Rafael, panimula ni Alona sabay hinto. Niyakap niya ang sarili na parang sinusubukang maglaho. Kailangan ko nang umalis. Hindi, pasabog na sabi ni Rafael. Hindi ka na muling tatakas. Hindi sa pagkakataong ito. Napapitlag si Alona na parang nasampal. Huminga ng malalim si Rafael, sinusubukang kontrolin ang bagyo ng damdamin sa loob niya. Alona, ano ang nangyari sa iyo? Saan ka nanggaling? Bakit ka umalis? Hindi mo maiintindihan, bulong ni Alona habang nakatingin sa lupa. Kung ganoon, ipaintindi mo sa akin. Tumaas ang boses ni Rafael. Lumingon ang mga taong dumadaan sa kanila pero wala siyang pakialam. Umuwi ako sa bahay at wala ka na doon. Alam mo ba kung ano ang ginawa niyan sa akin? Hinanap kita kung saan-saan. Akala ko nasaktan ka. Akala ko patay ka na. At pagkatapos, lumipas ang mga buwan at na-realize ko na ayaw mo lang talagang mahanap. Umagos ang luha sa mukha ni Alona. Hindi iyan totoo. Kung ganoon, bakit? Napaos ang boses ni Rafael. Bakit mo ako iniwan? Matagal na nanahimik si Alona. Nang sa wakas ay nagsalita siya. Napakahina ng kanyang boses. Kailangang lumapit ni Rafael para makarinig. Ang nanay mo, pakiramdam ni Rafael ay nasampal siya. Ano? Ang nanay ko, inulit ni Alona, mas malakas sa pagkakataong ito. Sa wakas ay tumingala siya at nakita ni Rafael ang matinding sakit sa kanyang mga mata. Pinupuntahan niya ako linggo-linggo matapos tayong ikasal. Noong una, maliliit na bagay lang na masakit ang sinasabi niya. Tinatawag akong tanga. Sinasabing hindi ko alam kung paano manamit ng tama. Sinasabing pinapahiya ko ang pangalang Villarreal. Nanikip ang dibdib ni Rafael. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ayaw kong magkaroon ng gulo sa pagitan mo at ng nanay mo, sabi ni Alona. Akala ko kung pagbubutihan ko pa, tatanggapin niya ako. Pero palala ito ng palala. Sabi niya, sinisira ko ang buhay mo, na pinagtatawanan ka ng lahat dahil nagpakasal ka sa isang taong katulad ko, na hindi totoo iyan. Pakiusap, patapusin mo ako, putol ni Alona, nanginginig ang boses. Kaya ko pang tiisin iyon, talagang kaya ko. Pero pagkatapos, huminto siya. Nanginginig ang buong katawan niya. Pagkatapos, nagbanta na siya, totoong banta. Nagsimulang manginig ang kamay ni Rafael. May masamang kutob siya kung saan patungo ang kuwentong ito. Sabi niya, kung talagang mahal mo siya, aalis ka. Sabi niya, sisirain niya ang buhay ko kung mananatili ako. Sabi niya mayroon siyang pera at kapangyarihan para siguraduhin na hindi ako makakapagtrabaho kahit saan, hindi makakatira kahit saan. Sabi niya, gagawin niya akong maglaho. Hindi, huminga si Rafael, hindi niya magagawa iyon, pero habang sinasabi niya iyon, alam niyang totoo ito. Kilala niya ang kanyang ina.
Alam niya kung paano nito pinahahalagahan ang reputasyon at status higit sa lahat kahit sa kaligayahan ng sariling anak. Takot na takot ako, hikbi ni Alona. Mag-isa lang ako at napakamapangyarihan niya. Hindi ko alam ang gagawin. Akala ko kung aalis ako, baka maipagpatuloy mo ang buhay mo. Baka makahanap ka ng taong gusto niya. Taong makakapagpasaya sa iyo nang hindi ka napapahamak. Mapapahamak? Nakaramdam si Rafael ng galit sa kanyang dibdib na parang apoy. Ang tanging panganib ay ang nanay ko. Alona, bakit hindi mo sinabi sa akin? Maniniwala ka ba sa akin? Mahinahong tanong ni Alona. Pipiliin mo ba ako kaysa sa sarili mong ina? Ang tanong na iyon ay bumitin sa hangin sa pagitan nila. Gustong sabihin agad ni Rafael na oo, pero naalala niya kung sino siya 8 taon na ang nakararaan. Bata pa, mayabang, at kailangan pa ng approval ng kanyang ina. Kahit nagkukunwari siyang walang pakialam, hindi niya alam kung ano ang gagawin niya noon at ang katotohanan iyon ay mas masakit kaysa sa anupaman. Dapat kitang pinrotektahan, sabi ni Rafael. Garalgal ang kanyang boses. Tungkulin ko na protektahan ka at nabigo ako. Nasa nakaraan na iyon. Ngayon, sabi ni Alona, habang pinupunasan ang luha gamit ang likod ng kanyang kamay, na ipagpatuloy mo na ang buhay mo, matagumpay ka pa rin, nakatira pa rin sa mansyon na iyon. At ako, tiningnan niya ang sarili, ang punit-punit na damit at duming kamay. Narito ako. Tinitigan siya ni Rafael, totoong tiningnan siya. Ang kanyang mukha ay mas matanda na ngayon, marka ng mga taon ng pakikipaglaban. Pero siya pa rin si Alona, ang babaeng mahal niya. Teka, iniisip ba niyang mahal niya pa ito? Sa sandaling iyon, iwinaksi niya ang isiping iyon. Alona, kailangan kitang tulungan. Pakiusap, hayaan mong bigyan kita ng pera. Hayaan mong... Hindi, mabilis na sabi ni Alona. Ayaw ko ng pera mo, pero nanlilimos ka sa kalye. Itinuro ni Rafael ang karton sa lupa. Hindi ako nanlilimos para sa sarili ko. Mahinahong sabi ni Alona. Kumunot ang noo ni Rafael. Anong ibig mong sabihin? Naguho ang mukha ni Alona. Muling umagos ang sariwang luha sa kanyang mga mata. Nanlilimos ako para sa anak ko. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Rafael na parang isang truck. Anak? Anak natin? Halos hindi mabigkas ni Rafael ang mga salita. Ang puso niya ay tumitibok ng napakalakas. Akala niya ay sasabog na ito. Ang pangalan niya ay Nico, bulong ni Alona. 8 taong gulang siya at napakasakit niya. Pakiramdam ni Rafael ay nanghina ang kanyang tuhod. May anak siya, isang batang lalaki, 8 taong gulang, Nico ang pangalan. May anak ako, inulit niya, na parang ang pagsasabi nito ng malakas ay gagawin itong totoo. Tumango si Alona. Mas maraming luha ang nalaglag. Kuhang-kuha niya ang mukha mo. Parehong mata, parehong ngiti, pati ang paraan ng pagkiling ng ulo kapag nag-iisip. 8 taon. Nalampasan niya ang 8 taon ng buhay ng kanyang anak. 8 taon ng mga kaarawan, unang araw sa eskwela at mga kuwento bago matulog. 8 taon ng pagiging ama. Nasaan siya? Apura ni Rafael. Alona, nasaan ang anak ko? Nasa bahay, sa tenement sa Tondo. Pero Rafael, dalhin mo ako sa kanya, ngayon na. Hindi iyon tanong, iyon ay isang utos. Rafael, hindi mo naiintindihan. May sakit siya, malalang sakit. At ang kalagayan namin doon, ayaw kong makita mo kung saan kami nakatira. Hinawakan ni Rafael ang kanyang mga balikat, malumanay pero matatag. Alona, wala akong pakialam sa lahat ng iyon. May anak ako at may sakit siya. Dalhin mo ako sa kanya ngayon din. Tumingin si Alona sa kanyang mga mata at nakakita ng isang bagay doon na nagpatango sa kanya. Sige, pero kailangan nating sumakay ng jeep o tricycle. Nandyan ang sasakyan ko. Itinuro ni Rafael ang tapat ng kalsada kung saan naghihintay pa rin si Mang Berting, mukhang nalilito. Halika na. Kinuha niya ang kamay ni Alona, ang maliit at payat nitong kamay, at inakay ito patawid ng kalsada. Ang isip niya ay nag-uunahan. May anak siya. Mang Berting, may pagbabago sa plano.
sabi ni Rafael habang binubuksan ang pinto sa likod para kay Alona. I-cancel mo ang mga meeting ko. May pupuntahan tayong iba. Sige po, sir. Saan po? Tiningnan ni Rafael si Alona habang sumasakay ito sa sasakyan. Mukhang hindi ito nararapat sa upuang gawa sa mamahaling balat sa suot nitong punit na damit at maduming paa. Alona, saan ka nakatira? Tondo Tenement, Block C, 3rd floor, mahina niyang sabi, mukhang nahihiya. Narinig mo siya? Sabi ni Rafael kay Mang Berting. Habang umaalis ang sasakyan sa gilid ng kalsada, sumandal si Rafael sa kanyang upuan. Pero hindi siya mapakali. Ang kanyang paa ay gumagalaw, ang kamay ay panay ang kuyom at buka. Ikuwento mo siya sa akin, sabi ni Rafael. Ikuwento mo sa akin si Nico. Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa pagod na mukha ni Alona. Ang unang ngiting nakita ni Rafael mula sa kanya. Napakagaling niya, Rafael. Napakatalino. Mahilig siya sa mga libro at sa pagdodrawing. Gusto niyang maging astronaut paglaki niya. Naramdam ni Rafael ang paninikip ng kanyang lalamunan. Alam ba niya ang tungkol sa akin? Nawala ang ngiti ni Alona. Sinabi ko sa kanya na ang tatay niya ay isang mabuting tao na hindi lang namin pwedeng makasama. Hindi ko ninais na isipin niya na iniwan mo siya nang sinasadya. Anong sakit niya? Sabi mo may sakit siya. Namutla ang mukha ni Alona. Nagsimula iyon 3 buwan na ang nakalipas. Lagnat-lagnat lang. Akala ko trangkaso, pero hindi nawawala. Nanghihina siya ng nanghihina. Dinala ko siya sa health center at may ginawa silang mga test. Sabi nila, napaos ang kanyang boses. Sabi nila sa dugo daw niya, may mali sa dugo niya. Binigyan nila ako ng pangalan ng specialist, pero ang consultation fee pa lang ay 5,000 na para lang makapasok sa pinto. At ang gamot niya. Tumawa siya ng mapait. Ang gamot niya ay Dillianbag dili ng 1,000 isang buwan. Dillianbag di 5,000. Ginagastos ni Rafael ang halagang iyon para lang sa isang suit, para sa isang relos, para sa hapunan na halos hindi niya malasahan. Bakit hindi ka agad lumapit sa akin? Tanong ni Rafael. Paano ako lalapit? Hinarap siya ni Alona. Iniwan kita 8 taon na ang nakalipas. Dinurog ko ang puso mo. Bakit mo ako tutulungan? Dahil anak ko siya. Tumaas ang boses ni Rafael. Kung alam ko lang, Alona, kung alam ko lang nabuntis ka, babaligtarin ko ang buong Pilipinas para mahanap ka. Kahit ano pa ang sabihin ng nanay ko, wala akong pakialam. Wala. Tinabunan ni Alona ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay at umiyak. Hindi lang mahinang luha sa pagkakataong ito, kundi malalim na hikbi na yumayanig sa kanya. Patawarin mo ako. Sobrang sorry. Akala ko pinoprotektahan ko siya. Akala ko kung lalayo ako, tatantanan na kami ng nanay mo. Pero lahat pala mali. Hindi ako makahanap ng maayos na trabaho, naubos ang pera. Nawalan kami ng tinitirhan at napilitang lumipat sa tenement. At ngayon may sakit si Nico. At hindi ko siya matulungan at nanlilimos ako sa kalye na parang, tama na, matigas na sabi ni Rafael. Inabot niya ito at malumanay na inilayo ang mga kamay mula sa mukha nito. Ginawa mo ang, sa tingin mo ay tama, pinrotektahan mo ang anak natin, pero narito na ako ngayon at aayusin ko ito. Naiintindihan mo ba? Aayusin ko ang lahat. Tumingin sa kanya si Alona sa kabila ng kanyang mga luha. Hindi mo ito maaayos ng pera lang, Rafael. Tingnan natin, sabi ni Rafael. Lumingon ang sasakyan sa isang makitid na kalsada na puno ng mga lumang tenement building. Nagbabakbak ang pintura sa halos lahat ng gusali. Ang mga bintana ay basag o natatakpan ng karton. Ang mga bata ay naglalaro sa kalye sa gitna ng mga bunton ng basura. Iyon. Itinuro ni Alona ang isang gusali na parang anumang sandali ay guguho na. Block C. Ipinark ni Mang Berting ang sasakyan at tumalon si Rafael palabas bago pa man ito tuluyang huminto. Inakay siya ni Alona paakyat sa hagdan na amoy amag at lumang basura. Ang hawakan ay kalawangin at maluwag. Ang ilaw sa pasilyo ay kumukurap-kurap. Sa ikatlong palapag, tumigil si Alona sa harap ng isang pinto. Ang numero na 302 ay nakasabit ng tabingi. Rafael,
bago tayo pumasok. Nanghihina talaga siya. Pakiusap, huwag kang matakot sa hitsura niya. Kumakaba ang puso ni Rafael. Buksan mo na ang pinto, Alona. Kinuha ni Alona ang isang baluktot na susi at binuksan ang pinto. Bumukas ito nang may malakas na langit-ngit. Ang unit ay napakaliit. Isang silid na nagsisilbing sala, kusina at tulugan ng sabay-sabay. Ang mga pader ay may mantsa ng tubig, ang kisame ay may bitak, isang maliit na kalan ang nakapatong sa isang kahon. Walang totoong kasangkapan, ilang karton lang para upuan at isang manipis na kutsyon sa sahig. At sa kutsyon na iyon, nakahiga ang isang maliit na batang lalaki. Pakiramdam ni Rafael ay may humawak sa kanyang dibdib at piniga ang kanyang puso. Ang bata ay napakaputla. Ang balat niya ay mukhang kulay abo na. Ang kanyang mga braso ay payat na parang tingting. Ang kanyang paghinga ay mababaw at hirap. Isang maduming kumot ang nakabalot sa kanyang katawan. Pero nakikita ni Rafael na nanginginig ito kahit mainit ang silid. "Nico, anak," malumanay na sabi ni Alona habang lumuluhod sa tabi ng kutsyon. "Nandito na si Mama at may kasama siyang gustong makilala ka." Kumutitap ang mga mata ng bata at bumukas. Ang kanyang mga mata ay kulay kape, ang eksaktong kulay kape ng mga mata ni Rafael. Lumapit si Rafael nang nanginginig ang mga binti. Lumuhod siya sa tabi ni Alona. "Nico," malumanay na sabi ni Alona. "Ito ang tatay mo." Nanlaki ng kaunti ang mga mata ng bata. Tinitigan niya si Rafael gamit ang mga pamilyar na matang kape na iyon. "Tatay ko?" Halos pabulong ang kanyang boses. "Halo, nak," sabi ni Rafael. Garalgal ang kanyang boses. "Oo, ako ang tatay mo." Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa maputlang labi ni Nico. Sabi ni Mama, "Mabuting tao ka. Nadarating ka kung malalaman mo ang tungkol sa akin." Umagos ang luha sa mukha ni Rafael. Hindi na niya sinubukang pigilan ito. Tama siya. At narito na ako ngayon at gagaling ka. Pangako. "Hindi po maganda ang pakiramdam ko," bulong ni Nico. Tinitigan ni Rafael ang kanyang anak. Ang kanyang guwapo pero may sakit na anak na nakahiga sa maduming kutsyon sa napakapangit na apartment na ito. Tumingin siya kay Alona. Ang mukha nito ay puno ng takot, pagod at isang bagay sa loob ni Rafael ang nagbago. Ang lahat ng galit na dinala niya sa loob ng 8 taon ay natunaw. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng yabang, ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso, lahat ay nadurog at naging abo. Ito ang kanyang pamilya, ang kanyang anak at si Alona, at nabigo na siya sa kanila noon. Hindi na siya mabibigo muli. "Alona," sabi ni Rafael, ang boses ay matatag at malinaw. "Kunin mo ang lahat ng kailangan ni Nico. Dadalhin natin siya sa ospital ngayon din." "Rafael, sinabi ko na sa iyo, hindi ko kayang." "Kaya ko," putol ni Rafael. "Ako na ang bahala sa lahat ngayon. Tulungan mo akong balutin siya sa kumot na ito." Tinitigan siya ni Alona sandali at tumango. Magkasama nilang maingat na binalot si Nico sa manipis na kumot. Isinuot ni Rafael ang kanyang braso sa ilalim ng bata at binuhat ito. Halos walang bigat si Nico. Dapat ay tumatakbo siya ngayon, naglalaro ng football at gumagawa ng gulo. Sa halip, halos hindi niya maidilat ang kanyang mga mata. "Kapit ka lang, nak," bulong ni Rafael habang buhat si Nico patungo sa pinto. "Kapit lang. Paparating na ang tulong." Kinuha ni Alona ang isang maliit na bag na may ilang gamit ni Nico at sumunod sa kanila palabas, pababa sa lumalangit-ngit na hagdan, lagpas sa sirang hawakan, sa mabahong pasilyo. Nanlaki ang mata ni Mang Berting nang makitang buhat ni Rafael ang may sakit na bata. Agad siyang tumalon palabas at binuksan ang pinto sa likod. "St. Luke's Medical Center sa Quezon City," sabi ni Rafael habang maingat na inihihiga si Nico sa likurang upuan. Ang ulo nito ay nasa kandungan ni Alona. "At huwag mong tipirin ang bilis. Emergency ito." "Opo, sir." Tumalon pabalik si Mang Berting sa driver's seat at umugong ang sasakyan. Habang humaharurot sila sa mga kalsada, hawak ni Rafael ang maliit na kamay ni Nico.
Nakapikit na ang mga mata ng bata ngayon. Palala ng palala ang kanyang paghinga. Manatili ka sa akin, Nico, matatag na sabi ni Rafael. Naririnig mo? Manatili ka sa akin, nak. Malapit na tayo. Hinahaplos ni Alona ang buhok ni Nico. Ang mga luha ay pumapatak sa kanyang mukha. Pakiusap, nak. Pakiusap, kapit ka lang. Umiwas ang sasakyan sa mga traffic. Bumubusina si Mang Berting para tumabi ang ibang sasakyan. Ang mga gusali ay lumalampas sa bintana na parang malabong anino. Tinitigan ni Rafael ang maputlang mukha ng kanyang anak at gumawa ng isang tahimik na sumpa. Hindi kita mawawala. Ngayon lang kita nahanap. Hindi kita mawawala. Lumitaw ang ospital sa paningin. Ang puting gusali na may malalaking pulang letra, emergency. Kapit lang, Nico, bulong ni Rafael. Nandito na tayo, nandito na tayo. Huminto ang sasakyan sa harap ng pintuan ng ER. Hindi na hinintay ni Rafael na buksan ni Mang Berting ang pinto. Sinipa niya ito at maingat na binuhat si Nico palabas. Tulong, kailangan ko ng tulong. Sigaw ni Rafael habang tumatakbo patungo sa glass doors. Kusang bumukas ang mga pinto. Sa loob, ang ospital ay maliwanag at malinis. Amoy gamot at panlinis. Lumingon ang mga nurse na nakaasol mula sa kanilang istasyon. Tulong, sigaw ni Rafael. Ang anak ko, napakasakit niya. Isang nurse na may mabuting mata ang mabilis na lumapit. Sinulyapan niya ang maputlang mukha ni Nico at agad na pinindot ang isang button sa pader. Kailangan natin ng doktor dito ngayon. Isang bata, nasa critical condition. Mabilis ang lahat pagkatapos niyon. May lumabas pang mga nurse, may nagdala ng stretcher. Maingat na inihiga ni Rafael si Nico doon. Ano ang mga sintomas? Tanong ng isang doktor na biglang lumitaw. May puting buhok na siya at naka-white gown. Lagnat po na hindi nawawala, mabilis na sabi ni Alona habang sumusunod sa kanila sa pasilyo. 3 buwan na siyang may sakit. Sabi sa health center, may mali sa dugo niya. Anong sabi nila? Tanong ng doktor habang mabilis na naglalakad. Binigyan nila ako ng papel. Hinalukay ni Alona ang kanyang bag nang nanginginig ang mga kamay. Ito po, kinuha ng doktor ang papel at binasa ng mabilis. Naging seryoso ang kanyang mukha. Sige, kailangan nating magsagawa ng ilang tests agad. Kayo ba ang mga magulang? Opo. Matatag na sabi ni Rafael. Ako ang tatay niya. Gawin niyo ang lahat ng kailangan. Walang problema sa pera, tumango ang doktor. Sige, aalagaan namin siyang mabuti. Tiningnan niya ang mga nurse. Dalhin siya sa room 302. Gusto ko ng complete blood test. Ikabit ang IV fluids at simulan ang broad-spectrum antibiotics hanggang sa malaman natin kung ano talaga ito. Itinulak nila ang stretcher sa isa pang pinto. Sinubukang sumunod ni Rafael pero isang nurse ang malumanay na humarang sa kanya. Pasensya na po, sir. Kailangan niyo munang maghintay dito habang sinusuri namin siya. Hindi ito magtatagal. Nagsimulang magreklamo si Rafael. Hayaan mo silang gawin ang trabaho nila, mahinahong sabi ni Alona habang hinahawakan ang kanyang braso. Tutulungan nila siya. Itinuro ng nurse ang waiting area na may mga plastic na upuan. Maari po kayong maghintay doon. May lalabas para magbigay ng balita agad. Pinanood ni Rafael ang pagsara ng mga pinto. Dala ang kanyang anak palayo sa kanya. Nakatayo siyang naninigas sa gitna ng pasilyo. Pakiramdam ay walang magawa. Halika na. Malumanay, nasabi ni Alona. Upo muna tayo. Naglakad sila sa waiting area. Umupo si Alona sa isa sa mga upuan pero hindi makaupo si Rafael. Parang leon siyang pabalik-balik sa loob ng silid. Dapat nandoon ako sa loob kasama niya, sabi ni Rafael. Takot siya. Hindi niya kilala ang mga taong iyon. Malakas siya, sabi ni Alona. 3 buwan na niyang nilalabanan ito. Mas malakas siya kaysa sa hitsura niya. Tumigil si Rafael sa paglalakad at totoong tiningnan si Alona sa unang pagkakataon mula nang makarating sila sa ospital. Sa ilalim ng maliwanag na neon lights, nakita niya kung gaano ito kapayat, kung gaano kapagod. Ang damit nito ay mas luma pa kaysa sa una niyang akala. May butas ang kanyang sapatos. Kailan ka huling kumain? Tanong ni Rafael. Napitlak si Alona.
Ano? Pagkain. Kailan ka huling kumain ng maayos? Iniwas ni Alona ang kanyang tingin. Kumakain ako. Hindi iyan ang tinatanong ko. Kahapon, mahinang sabi ni Alona. Kumain ako ng kanin kahapon. Naramdaman ni Rafael ang muling pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Hindi kay Alona, kundi sa sarili niya, sa kanyang ina, sa buong sitwasyong ito. Maghintay ka rito, babalik ako agad. Saan ka pupunta? Bibili kita ng pagkain. Rafael, ayos lang ako. Hindi ako gutom. Kakain ka, matigas na sabi ni Rafael. Hindi mo maaalagaan si Nico kung hihimatayin ka. Naglakad siya sa pasilyo hanggang sa makita ang kantin ng ospital. Bumili siya ng lahat ng kayang bitbitin tapsilog, arroz caldo, prutas, juice at tinapay. Nang bumalik siya sa waiting area, nanlaki ang mga mata ni Alona. Rafael, masyadong marami ito. Kumain ka, sabi niya habang inilalapag ang pagkain sa upuan sa tabi nito. Seryoso ako, Alona. Kinuha ni Alona ang pagkain nang nanginginig ang kamay. Kumagat siya ng kaunti, tapos isa pa, hanggang sa nagsimula na siyang kumain ng mabilis na parang biglang naalala ng kanyang katawan kung gaano siya kagutom. Umupo si Rafael sa tabi niya at pinanood siyang kumain. Nakaramdam siya ng matinding kirot sa puso. Ang babaeng ito, ang maganda at mabuting babaeng ito, ay nagugutom habang siya ay kumakain sa mga mamahaling restaurant at nagtatapon ng tira. Patawarin mo ako, mahinahong sabi ni Rafael. Tumingala si Alona habang ngumungguya. Para saan? Para sa lahat. Dahil hindi kita pinrotektahan sa nanay ko. Dahil hindi kita hinanap. Dahil hindi ako nandoon para sa iyo at kay Nico. Dahil hinayaan kong lumipas ang 8 taon habang lumalaban ka ng mag-isa. Nilunok ni Alona ang kanyang pagkain at umiling. Hindi mo kasalanan, hindi mo alam. Dapat nalaman ko, sabi ni Rafael. Dapat naghanap ako ng mas masigasig. Dapat, Rafael, ibinaba ni Alona ang kanyang pagkain at tiningnan siya. Totoong tiningnan siya. Hindi na natin mababago ang nakaraan. Maaari lang nating ayusin ang kasalukuyan. Bago pa makasagot si Rafael, may lumabas na nurse. Mr. Villarreal, tumalon si Rafael patayo. Kamusta po siya? Ngumiti ang nurse. Gusto kayong makausap ng doktor. Sumunod po kayo sa akin. Sumunod si Rafael at Alona sa nurse sa pasilyo at pumasok sa isang maliit na opisina. Ang doktor na may puting buhok kanina ay nakaupo sa lamesa at may tinitingnang mga papel. Maupo po kayo, sabi ng doktor. Siya si Dr. Santos. Kamusta ang anak ko? Agad na tanong ni Rafael. Stable na siya ngayon, sabi ni Dr. Santos. Nakakabit na ang IV para lagyan ng fluids at nutrients ang katawan niya. Nagsimula na rin kami ng antibiotics. Pero, ano ang sakwang sakit niya? Tanong ni Alona. Nanginginig ang kanyang boses. Tiningnan ni Dr. Santos ang kanyang mga papel. Base sa initial blood tests at report mula sa health center, si Nico ay may kondisyon na tinatawag na severe anemia. Hindi gumagawa ang katawan niya ng sapat na healthy red blood cells. Anong ibig sabihin niyan? Tanong ni Rafael. Mapapagaling niyo ba siya? Ang mabuting balita ay oo. Nagagamot ito, sabi ni Dr. Santos. Pero kailangan ito ng tuloy-tuloy na gamutan. Kakailanganin niya ng mga gamot, regular na blood transfusion at masusing pagbabantay. Sa tamang gamot, ang mga batang may ganitong kondisyon ay pwedeng mamuhay ng normal at malusog. Napaikbi si Alona sa ginhawa. Salamat sa Diyos. Gayunpaman, patuloy ni Dr. Santos, kailangang maging tapat ako sa inyo. Mahal ang gamutan. Ang gamot pa lang ay nasa 25,000 hanggang 30,000 kada buwan, dagdag pa ang hospital visits, tests at transfusion. Wala akong pakialam kung magkano, matigas na sabi ni Rafael. Gawin niyo ang lahat ng kailangan niya. Babayaran ko ang lahat. Mukhang nagulat si Dr. Santos pero tumango rin. Sige, sisimulan na namin ang gamutan agad. Kailangan niyang manatili sa ospital ng kahit 1 linggo habang ini-stabilize namin siya. Pwede ba namin siyang makita? Tanong ni Alona. Siyempre, gising na siya at hinahanap ang kanyang mama. Tumayo si Dr. Santos, sumunod kayo sa akin.
Naglakad sila sa pasilyo at tumigil sa harap ng room 302. Binuksan ito ni Dr. Santos. Sa loob, nakahiga si Nico sa isang totoong hospital bed na may puting kumot at unan. Nakakabit ang IV sa kanyang braso. Mukha siyang maliit sa malaking kama, pero bukas ang kanyang mga mata at mukha siyang mas gising kaysa kanina. Mama. Mahina pa rin ang boses ni Nico pero may ginhawa doon. Oh, anak. Mabilis na lumapit si Alona sa kama at hinawakan ang kamay nito. Ano ang nararamdaman mo? Pagod po, sabi ni Nico. Pero sabi ng doktor, gagaling na daw po ako. Tama iyon, sabi ni Dr. Santos mula sa pintuan. Magiging maayos ka rin, nak. Iiwan ko muna kayo sa mga magulang mo. Kung may kailangan kayo, pindutin lang itong button. Umalis ang doktor at dahan-dahang isinara ang pinto. Nakatayo si Rafael sa paanan ng kama. Hindi sigurado kung ano ang gagawin. Nalampasan niya ang 8 taon. Hindi niya alam kung paano maging ama. Paano kung mali ang masabi niya. Paano kung hindi siya magustuhan ni Nico. Nandito ka po, sabi ni Nico, nakatitig kay Rafael gamit ang pamilyar na matang kape. Oo naman, nak, sabi ni Rafael. Paos ang kanyang boses sa emosyon. Akala ko po aalis ka ulit, mahinang sabi ni Nico. Dahil hindi mo po ako alam dati. Pakiramdam ni Rafael ay may sumaksak sa kanyang puso. Umikot siya sa kama at lumuhod para kapantay siya ng mga mata ng kanyang anak. Nico, makinig ka sa akin ng mabuti, sabi ni Rafael. Hindi ako aalis. Hindi ako kailanman aalis. Hindi ko lang alam na nandito ka. Pero kung alam ko lang, kahit 1 segundo lang, gagawin ko ang lahat para mahanap ka. Naiintindihan mo ba? Dahan-dahang tumango si Nico. At ngayong alam ko na, patuloy ni Rafael, hindi na ako aalis. Kailanman, anak kita, at aalagaan ko kayo ng mama mo. Pangako. Talaga po? Naging mas maliwanag ang mga mata ni Nico. Talaga, matigas na sabi ni Rafael. Mananatili ako rito sa ospital hanggang sa gumaling ka, hindi ako aalis. Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa maputlang mukha ni Nico. Pwede po bang magkuwento ka, tay? Si mama po nagkukwento sa akin, pero pagod na po siya. Tiningnan ni Rafael si Alona, nakaupo ito sa upuan sa tabi ng kama at nagsasara na ang mga mata. Mukha itong anumang sandali ay makakatulog na. Siyempre, sabi ni Rafael, kahit hindi na niya maalala kung kailan siya huling nagkuwento sa kahit kanino. Anong klaseng kwento ang gusto mo? Kwento tungkol sa superhero, sabi ni Nico, yung nagliligtas ng mga tao. Nag-isip si Rafael sandali. Pagkatapos ay nagsimula siya. Noong unang panahon, may isang lalaking akala niya malakas siya dahil marami siyang pera at malaking bahay. Pero isang araw, natutunan niya na ang totoong lakas ay hindi nanggagaling sa pera. Nanggagaling ito sa pag-ibig. Habang nagkukwento si Rafael, nakita niyang dahan-dahang pumipikit ang mga mata ni Nico. Naging malalim at regular ang paghinga ng bata. Sa tabi ng kama, nakatulog na rin si Alona sa upuan. Dahan-dahang binuhat ni Rafael si Alona, napakagaan nito, kaya natatakot siya at inihiga ito sa maliit na sofa sa gilid. Ipinatong niya ang kanyang mamahaling suit jacket dito bilang kumot. Pagkatapos ay inilapit ni Rafael ang upuan sa kama ni Nico at naupo. Hinawakan niya ang maliit na kamay ng kanyang anak. Nahanap ko na kayo ngayon, bulong ni Rafael. Kayong dalawa, nahanap ko na kayo at hindi ko na kayo bibitawan. Sa labas ng bintana, nagsimula ng lumubog ang araw, pinipinturahan ang langit ng kulay orange at pink. Para sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, naramdaman ni Rafael na nasa tamang lugar siya. Ngunit habang nakaupo siya doon, isang malamig na galit ang nabubuo sa kanyang dibdib, galit na nakatutok sa isang tao. Ang kanyang ina, si Doña Aurora. Siya ang may gawa nito. Itinaboy niya si Alona. Ninakaw niya ang 8 taon ng buhay niya kasama ang kanyang anak. Nagdulot siya ng lahat ng paghihirap na ito. At bukas, titiyakin ni Rafael na maiintindihan nito kung ano ang ginawa nito. Kinabukasan, tumawag si Rafael sa kanilang bahay. Mang Cardo, si Rafael ito, gising na ba si Mama? Si Rafael, gabi na po, tulog na po ang Donya.
Gisingin mo siya, malamig na sabi ni Rafael. Sabihin mo sa kanya, kailangan ko siyang makita bukas ng 10:00 ng umaga sa bahay. Sabihin mo mahalaga ito. Nakarating si Rafael sa kanilang mansyon sa Forbes Park. Pagpasok niya, nakita niya si Doña Aurora na nakaupo sa kanyang paboritong upuan, uminom ng tsaa. Rafael, mukha kang gusgusin. Saan ang kurbata mo? Hindi ka pwedeng naglalakad na parang ordinaryong tao. Tumahimik ka malamig na sabi ni Rafael. Nanlaki ang mata ng Donya. Hindi pa siya kailanman kinausap ni Rafael ng ganoon. Ano ang pinagsasabi mo? 8 taon na ang nakararaan, may ginawa kang napakasama, at ngayong araw, nalaman ko kung ano iyon. Si Alona. Umalis ang babaeng iyon, sabi ni Doña Aurora. Iniwan ka niya. Hindi niya ako iniwan, sigaw ni Rafael. Itinaboy mo siya, binantaan mo siya, sabi mo sisirain mo ang buhay niya. Buntis siya noon taglay niya ang apo mo, pero tinakot mo siya hanggang sa magtago siya para protektahan ang bata mula sa iyo. Namutla si Doña Aurora. Hindi ko alam. Wala kang pakialam. Masyado kang nakatutok sa reputasyon mo kaya sinira mo ang kaligayahan ko. Ang apo mo, si Nico, muntik nang mamatay dahil wala siyang pambili ng gamot. Dahil itinaboy mo ang tanging taong makakatulong sa kanila. Napaupo ang Donya, nanginginig. Akala ko pinoprotektahan kita. Akala ko pera lang ang gusto niya. Hindi siya kailanman naghangad ng pera ko. Sigaw ni Rafael. Minahal niya ako dahil sa kung sino ako. Ngayon, makinig ka. Pakakasalan ko ulit si Alona, titira sila sa bahay ko. At ikaw, mayroon kang pagpipilian. Pwede kang magbago, humingi ng tawad kay Alona, at subukang maging totoong lola kay Nico. O pwede kang manatiling ganyan mayaman, pero nag-iisa, at hinding-hindi mo na muling makikita ang apo mo. Iniwan ni Rafael ang mansyon nang hindi lumilingon. Pagbalik niya sa ospital, nakita niya ang mag-ina na masigla na. Matapos ang ilang araw, dumating si Doña Aurora sa ospital. Hindi ito ang Donya na kilala niya, walang makeup, simpleng damit, at namumula ang mga mata sa pag-iyak. Alona, panimula ng Donya, nanginginig ang boses. Hinihingi ko ang tawad mo. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ko. Na-realize ko na wala pala akong alam sa pag-ibig. Pera at status lang ang alam ko, pero ikaw, ipinakita mo sa anak ko ang totoong kaligayahan. Napatingin si Alona kay Rafael. Pagkatapos ay tumingin siya kay Nico. Pinapatawad na kita, Doña Aurora, sabi ni Alona. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw kong magdala ng galit sa puso ko. Karapat-dapat si Nico na makilala ang lola niya. Napaiyak ang matanda at niyakap ang kanyang apo. Salamat sa pagkakataon. Lumipas ang mga linggo, lumakas si Nico at nakalabas ng ospital. Lumipat sila sa mansyon ni Rafael, pero sa pagkakataong ito, puno na ito ng tawanan at buhay. Si Doña Aurora ay madalas bumisita, hindi na bilang isang mapagmataas na donya, kundi bilang isang lola na bumabawi sa mga nawalang panahon. Sa dulo, natutunan ni Rafael na ang totoong yaman ay hindi nasa bangko, kundi nasa mga taong mahal mo na nakapaligid sa iyo. Sana ay nagustuhan niyo ang kuwentong ito. Like, share, at i-comment ang lesson na natutunan niyo. Sabihin niyo rin kung taga saan kayo sa comment section sa ibaba. Pagpalain kayo ng Diyos.